Good day to everyone. This is Fiscal EJ once again. Talaga bang may kapangyarihan ng ICC na litisin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit nag-withdraw na ang Pilipinas sa Rome Statute? Maraming supporters ni Duterte ang nagsasabing walang jurisdiction ang ICC sa kaso niya dahil nag-withdraw na tayo sa Rome Statute. Sabi rin nila na dapat sa Pilipinas siya nilitis at hindi sa isang dayuhang korte. Pero ito ang katotohanan. Ayon sa international law at sa batas mismo ng Pilipinas, may bisa at kapangyarihan ng ICC na litisin si Duterte. At mismong ang Korte Suprema ng Pilipinas ang nagpatibay nito. Unang-una, linawin muna natin ang issue ng jurisdiction. Ito ang mahalagang punto. Ayon sa Article 127(2) ng Rome Statute, kahit nag-withdraw na ang isang bansa, may jurisdiction pa rin ang ICC sa mga krimeng nagawa habang miyembro pa ang isang bansa. Pakinggan natin mismo ang sinasabi ng Article 127(2) ng Rome Statute. A state shall not be discharged by reason of its withdrawal from the obligations arising from this statute while it was a party to the statute, including any matter which was already under consideration by the court prior to the date on which the withdrawal became effective. Ibig sabihin nito, kung nangyari ang mga krimen bago ang withdrawal, may bisa pa rin ang jurisdiction ng ICC. Kung nag-umpisa na ang investigasyon ng ICC bago naging epektibo ang withdrawal, magpapatuloy po ang kaso. Now, sa kaso ni Duterte, ang mga aligasyon ng crimes against humanity na may kaugnayan sa drug war ay nangyari sa pagitan ng 2016 hanggang 2019, habang miyembro pa ang Pilipinas ng ICC. Nagsimula rin ang preliminary examination ng ICC sa drug war noong February 2018, bago naging epektibo ang withdrawal. Dahil dito, malinaw po na may jurisdiction ng ICC sa kaso ni Duterte base sa Article 127(2) ng Rome Statute, kahit nag-withdraw na ang Pilipinas. Ngayon, ano naman ang sinasabi ng Supreme Court tungkol dito? In the case of Pangilinan et al. Versus Cayetano et al., GR number 238875, dated July 21, 2021, malinaw na sinabi ng Korte Suprema na the withdrawal from the Rome Statute does not affect the Philippines' obligation to cooperate with the ICC in connection with criminal investigations and proceedings that were initiated before the withdrawal became effective. Ibig sabihin nito, may bisa pa rin ang jurisdiction ng ICC sa kaso ni Duterte dahil nag-umpisa na ang investigasyon bago naging epektibo ang withdrawal ng Pilipinas sa ICC. Obligado pa rin ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC sa kaso ni Duterte kahit nag-withdraw na tayo sa Rome Statute. Malinaw po na may bisa ang jurisdiction ng ICC. Therefore, legal at valid ang paglilitis ng ICC sa kaso ni Duterte, ayon na mismo sa Supreme Court at sa international law.